Congratulations for another new members of your region. Congratulations, Kuya. Of course, our chairman for membership committee, sabi niya kanina, mag-renew ng maaga para maano nyo din yung inyong ID, makuha nyo rin agad yung inyong ID. Kasi pag nag-renew kayo ngayon, first week ng January, you will receive your ID, Kuya Noel Valencia. Also, the Governor of NCR 107, Kuya. Good afternoon. And, of course, the former Alalayang Aguila Chairman, and now, he is also the Chairman of Tourism, Kuya Jovinal Lases. Lapakan po natin siya. And ito yung isang kuya natin, sabi nga kanina kabababa pa lang, pero talaga naman yung eagerness niya sa Aguila, talagang hindi siya po pwedeng mawala, lalo na pag Lakbay Pinas ang pinag-uusapan. Kuya Christopher Villanueva. Kuya, magandang umaga. And of course, Kuya Udik Daes, the Governor of ERR2. Kuya, good afternoon. And Kuya Jun Salazar, the Governor of ELR9. And he is the Vice Chairman for Luzon, Vice Chairman for RGN Luzon. And Vice President for Luzon, tama ba? Kuya Jason Romantico, Kuya. And of course, the youngest among of us, ano ako kung may kailan siya dito. Sino bang 9 of 7 dito? Wala. Ito, pinakabata. At saka sa nagpulgar sa lahat ng mga kabutihang ginawa ng mga governor. Ang aking kuya, Tatay Carling, Kuya. Good afternoon. And of course, ang aking pastor natin ito Kaya lang kanina, sabi niya, huwag niyong kalimutan ang tutong. Ang aking Kuya Frederick Asutelio. Kuya. And Kuya Gob Hamsin Ungad, the Governor of LR3. Kuya, good afternoon. And of course, the new inducted Lady President, Ate Maricel. Ate, congratulations. And the Chartered President of Pilipinas Elite Synergy, Kuya Pres Donald Portuguese. Kuya, akala ko kanina Portuguese, tagayugan ka ibang bansa ka Of course, lahat ng mga club president na nandito, yung dalawa nating PD, hindi mag-iiwalay yan. Yes. Yan. Ang ating regional secretary, Kuya, good afternoon, mga ate, Kuya Bonso, Friends of Eagles. Magandang tanghali sa inyong lahat. Magandang tanghali, Kuya. Meron pa pala tayo dito. From Hong Kong with love, the Kamandag Entrepreneur Eagles Club, Kuya Pres Jeff Marcos. Asan siya? Ayun, Kuya. Thank you so much for coming. No? Invite mo din sila lahat pagpa-charter kayo doon sa Hong Kong. Bukod kayo mga yan. 110%. Anyway, maraming salamat mga kuya at ate ko. And thank you for inviting me to officiate this very momentous event. And to the new inducted members, to the new installed Lady Eagles, please, no? Sabi nga kanina ng isang governor, na resource speaker natin kanina, hindi lang ngayon nyo isipin na bagong inducted kayo, ngayon lang kayo present, but of course, after this event, you have to continue your obligation being a member of this organization. Sabi nga nila minsan, Kuya NP, this is just a voluntarism. Ang sabi ko naman, ang sagot ko dyan, if you cannot take this obligation, being a member of this organization, the door is widely open. Ayun po ba? Yes. Kasi kung sumama tayo sa isang organisasyon, kailangan buo yung kalooban natin. Kailangan handa tayo sa lahat ng bagay. Sa totoo lang mga kuya at ate ko,
Hindi lang ito yung organisasyon ko. I had a lot of organization. At dito ako nag-focus. Bakit? Because this is a Filipino made. At nakikita ko na marami tayong may tutulong dito sa ating bansa. We are not just looking within our organization. We are looking within our country. You know what is the problem in our country right now? Kailangan tayong mga Agila should be part of the solution of this problem. We should not be part of that problem. Sa totoo lang, ako, maraming galit sa akin. Sabi nila, kurap ako. Kung mangungurap ako sa Agila, magninegosyo na lang ako. I will not destroy my name with this organization. Kasi kung pera lang hanapin na, if you are planning to become an officer and you are planning to get money from that, wala pong magandang patutunguhan yan. Dahil kung ako yun ang hinahangad ko, hindi na lang. Kasi ayaw kong masira yung pangalan ko. I've been from the government for more than 30 years. Kaya maraming galit sa akin dahil gusto natin linisin itong organisasyon natin. Lahat ng lumipat, alam na natin kung sino-sino yung mga yan. Kaya gusto ko, sabi ko nga kanina, nag-usap kami ni Kuya Gob Edward. Ang gusto natin right now is quality members. Kaya I am appealing to its club president present here. Kailangan piliin ninyo yung quality member. We don't need the quantity. What we need is the quality. What do you mean by quantity? By quality. What do you mean by quality? Ha? Kailangan, isa sa prerequisite natin yan. You should be financially stable. Di po ba? Napakaliwanag yan. Sa orientation, laging inuulit-ulit yan. Sa obligation, laging inuulit yan. Kasi, kung sino pa, yung hindi marunong magbayad, yung pa ng reklamo, ng reklamo, ng reklamo. Sa totoo lang mga kuya at ate ko, during my time as club president, naranasan ko din yan. Isa lang sabi ko sa kanila, pag hindi nyo kaya ng obligasyon bilang membro ng organization, it's better for you to get out. We don't need many members na hindi naman nakakatulong. Instead, sila yung sumisira, katulad yung ginagawa nila sa akin ngayon. Even may national officers. Di ba? May pinalabas sila ngayon. They don't want me to audit. No? Sabi ko, the door is open. Wala akong tinatago. Hindi ko kailangan magtago. Kaya gusto ko, sabi ko, before end of my term, sa totoo lang mga kuya tati ko, sometimes sinasabi ko kay Kuya Edward, Kuya, pagod na ako. I don't want anymore. Dahil sa suporta nila, nilalakasan ko lang yung loob ko. At kung hindi ko rin gagawin ito, sasabihin ko sa inyo mga kuya at ate ko, kahit kailan hindi na maayos ng organisasyon na to. Gusto ko lang matapos yung problema natin sa SEC. Pagkatapos niyan, pwede na akong umalis kahit anong oras. Hindi ko inano yung sarili ko para manatili sa posisyon. Marami na ako na-sacrifice. Pera, oras, effort, na-sacrifice ko dito. But I love the organization. Why? Kasi ito yung isa nakikita ko na tutulong sa bansang Pilipinas. Kaya nga ngayon, this is the right time. I-pre-qualify natin lahat ng mga members natin.
We need the quality members. Hindi yung pwedeng magbayad ng, magkano bang ano? 15,000? 15,000? O pwede na siya. Actually, during my time as the governor, mayroong isang club. Alam niyo yung isang presidente ang ginawa niya? Pinautang niya yung mga membro niya para na maging club siya. Very good business. Tapos sabi ko ganyan, saan kukuha ng pambayad dyan? Mga kuya ko, on the spot, tinanggal ko yan. Kasi hindi ko gusto yung ganun. Paano ka tutulong? Kaya sabi ko, I also discourage those who are receiving the minimum wage. Why? Magkano ang minimum wage ngayon? 600? O sabihin natin 1,000. Is that 1,000? Kaya pakainin ng pamilya mo? In a day. Diba? May dalawa kang anak. Nangungupahan ka. Diba? Kaya kailangan natin ng quality members. Kasi ito yung nagiging problema ng organisasyon. Naging governor, walang hanap buhay. Walang trabaho. Pensyonado sa Agila. Diba? Sa totoo lang, Mang Kuya Tate, minsan nalulungkot ako. Minsan iniiyakan ko yan. I ask God, why? Dahil nilalakasan ko lang dahil nga sa suporta ng mga governors. Sa totoo lang, last year pa dapat ayaw ko na. Kaya lang hindi pa natatapos yung ating problema. Pero anytime, pag natapos yung problema, kahit hindi matapos yung term ko, aalis ako. Kasi minsan, kailangan mag-sacrifice ka. Di po ba? Akala nila madali lang maging national president. Minsan di na kami nagkikita ng ate ko. Minsan nga, pinapadala na lang ako ng Google Map eh. Sabi niya, Daddy, ito yung address natin. Kuya, go. Lord, gusto mo bang ganon? Yan ang reality. Hindi naman po pwedeng sasama palagi ang aking misis. Bakit po? May negosyo kami. Hindi namin pwedeng i-sacrifice ang aming negosyo. Minsan nga, sa airport, nagpapangita lang kami, palitan lang kami ng maleta. Kung mahal natin ang organisasyon natin, we need to sacrifice. Di po ba? Lahat ng bagay, kung gusto natin umasin sa buhay, kailangan natin magsakripisyo. Wala pong instant millionaire. Sino bang naging instant millionaire dito, nanalo ng loto? Di po ba? Alam ko lahat kayo, bago kayo naging successful, nagtambling-tambling muna kayo, halos tumulay sa wire. Di po ba? Sa totoo lang, ako aminin ko, 3 beses ako tumambling bago ko nakuha. Ganyan ang buhay natin. Kaya nung ako bago ako maging national president, sabi ko, I need to improve this organization. I have the 8-point agenda. Number 1 is unification. Imbes na mag-unification, anong nangyari? Diba? Kasi ayaw nilang tanggapin. Ayaw nilang tanggapin na matalo sila sa eleksyon. Diba? Pipilit nila kahit pagsama-sama yung numero nila, hindi sila makaabot sa numero ko eh. Lahat ng kandidato eh. Oh. Sasabihin nila, nanalo sila. Okay lang kung 5 points eh. Di po ba? Kasi alam nila, hindi sila pupurma dito sa administrasyon ko kasi gusto ko talagang ituwid ito. Kasi nagkagistan ko na to eh. Nakagistan ko na anong itsura nitong organisasyon na to. Mayabang lang tayo.
in reality because of the number. But when it comes to the administration, ano tayo? During that time, I am the Vice President, the ENVP. Halos hindi ako kausapin ng NP ko eh. Di ba? Wala akong opisina. Wala akong budget. Oh. Nagreklamo ba ako? No. Instead na magreklamo ko, sabi ko mag-effort ako, gagalingan ko, para pag lumaban ako, natalo ako. Pero hindi ako kumabila. Kaya ko rin gawin yan. Kinausap ko na lahat ng governors. Sabi ko, gusto nyo, lipat tayo. Nag-uuna sila, pero ayaw kong sirain ang organisasyon. Dahil mayroon tayong sinasabing konstitusyon. Kasi yung lilipatan mo, wala namang stable na sitwasyon. During that time, dalawang ENPP ako eh. ENPP ako sa kabila, ENPP ako sa kabila. Pero sabi ko sa kanila, kung gusto nyo talagang baguhin ang organisasyon, mag-election tayo ng tama. Pero ayaw naman ang kabila. Pinagpatuloy ko yun. Hindi ako kumapila. Hanggang sa na-disqualify yung yung ENVP, nagkaroon ng election, lumaban ako, sa awa ng Diyos, nanalo tayo. And never akong nagreklamo sa aking national president kahit anong ginagawa niya. Why? Pag ginawa ko yan, gulo na. Pero itong nangyari, sabi ko nga, number 1 pa naman ng aking 8-point agenda is unification. Ang nangyari, division. Kasi, alam nila, nung first na time, yung administration ko, hindi na sila makaporma. Yung mga pamimigay ng mga club, yung mga pamimigay ng mga governors, sa mga national officers, tinanggal natin lahat yan. At kung mayroon nagsasabi na para kay national president, sabihin nyo sa akin kung sino yan. Dahil yan ang lahat na tinanggal natin. Ayaw kong kayo mga membro, ayaw ko kayo na yung bang masyado na kayong inaapi at saka yung masyado na kayong kinukuhanan ng pera. Naranasan ko yan. Ako nga 2 region eh. Kung hindi ako magbigay ng 100,000, hindi ako i-charter eh. Di po ba? Ganyan, kalupit ang pinagdaanan ko dahil dumaan din ako bilang membro, bilang club president, bilang governor. Ganyan po yung pinagdaanan natin. Kaya ayaw kong maranasan ninyo kung ano yung naranasan ko. Kaya tulungan na lang ninyo ako, mga kuya at ate ko. Kailangan natin ng quality members. Dati wala tayong opisina. Di ba? Saan tayo nagkikita? Jollibee? McDonald? O Abandoned Court? Di ba? Saan ka magbabayad? Di ba? Milyon yung pinag-uusapan nyo, pero doon lang kayo nag-uusap sa lamisa ng Abandoned Court. Di ba? Yun ang binago natin. Kaya ngayon, kayong lahat ay po pwedeng bumisita sa office natin at meron tayong pwedeng ipagmalaki na opisina. Not like before. Meron nga nagtanong sa akin na isang politiko, Kuya, asan po ba yung office ninyo? Hindi ako makapagsalita kung saan sasabihin ko. Abandoned Court ba o McDonald? Ganon yung na-experience natin. Kaya, sabi ko nga, yung sa susunod na administration, maganda na. Ipagpatuloy lang niya kung ano yung naumpisan natin. Ito yung lahat ng pagbabago na ginagawa natin. Hindi tayo dapat makipagpaligsahan sa mga yan. Kasi what we are doing is for the betterment of organization and for the betterment of our country. Yung ID system natin, inayos natin. Actually, mayroon nga kaming
na experience. Saan ba yun, Kuya Boards? Sa Europe, no? Europe. Dalawa, yung isa, under ng kabila. Dalawa, nagtatrabaho sila sa isang restaurant. Monaco. Nagyabangan sila. Sabi niya, Kuya, ako may ID ako. Sabi niya, may ID ka ba? Oo. Tingnan ko nga kung totoo yung ID mo. Sabi niya nga, ito, may ano ba, barcode ba yan? QR Meron. code. Sabi niya ganyan. Oh, sige nga, iscan ko nga kung ano lalabas yan. Sabi niya ganyan. Iniscan niya. Walang lumalabas. Pinagbintangan pa yung kuya, piki daw yung iPhone niya. Sabi niya, piki yata yung iPhone mo, kuya eh. O, subukan mo yun sa'yo. Sabi niya, itong sa amin, subukan mo. Pagsubok niya na gano'n, nakita niya anong club siya, anong region siya, address niya. Kaya yung kuya na dapat sasama doon sa table namin, umalis na lang, napahiya siya. Ayaw natin mangyari sa mga members natin yan. At kung may gagawa man yan, malamang hindi gawa sa atin yan. Fake yun. Kaya mga kuya at ate ko, sa totoo lang, tayong mga agila, ang laki ng may tutulong natin sa ating bansa. Mga OFWs, tayong mga agila, tayong tumutulong sa mga OFWs yan. Sa Japan, yung grupo ni Kuya Jovinal, yung mga distress na mga OFWs doon, yung mga membro niya, siya rin ang tumutulong. Yung mga nasa Saudi, mga agila lahat yan. Eh, pinag-iinitan. Sinong gumawa ng kalokohan? Yung kabila. Dahil agila, nadamay tayo. Ito yung mga na-experience natin. Kaya, alam niyo po mga kuya tati ko, dito sa, mula nung pumasok ako dito, nakita ko lahat ng klase ng tao. Karamihan dito, plastic. Urukan. Di ba? Pagkaharap mo, okay ka. Di ba? Pero pag nakatalikod ka na, yun ang pinakamasakit na porsyon. Pero, sabi ko nga, ang Panginoong Diyos na lang ang bahala kung sino man yung mga taong yan. Basta sa atin, kung sino yung makasunod dito sa ating administrasyon, maraming salamat. Dahil, again, part tayo para sa solusyon ng problema ng bansang Pilipinas. Marami ditong, sino bang mga kontraktor dito? Wala? Hindi ko na sinabi yung flood control ko yan. Kontraktor lang. Kontraktor lang. Ha? Dapat tayo mga kuya at ate ko, kailangan ipakita natin sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo ng agila ay karespeto. Di po ba? Kaya nga yung aking slogan is you are the one. Yung meaning unity kanina, ang dami ko naririnig, unity, di ba? Totoo yun po yun. Kailangan magkaisa. We the Eagles should be the example of real unity for the betterment of this country. Di ba? Hindi lang yung ningas kugun tayo. Puro salita. What we need is the action. This is the right time. And of course, the R. Respect. Kailangan respeto natin ang bawat isa. Kailangan may respeto tayo, mga kuya at ate. Dahil pag yung respeto nawala, what will happen to us? Di ba? We should be the example of real respect to each Filipino people, not only to the member, but each Filipino people. And the most important is discipline. Dapat lahat ng agila ay may kanya-kanyang disiplina among ourselves. Napaka-importante po yan.
Sino po ba yung nakaabot ng GMRC? Kuya, mga Gen Z ang mga nandito. And I know Gen Z, ha? Ito yung... Ito pala kay dad nyo si, si Kiko. Ha? Kay dad nyo pala si Kiko. Mga Gen Z na kayo. So wala na kayo GMRC. Diba? Alam nyo po ba yung GMRC? Good manners and right conduct. Yun. Diba? Ibig sabihin, kunti lang kayo natin dito, kuya. Alam niyo po, napaka-importante yan. And being an eagle, humility. Sometimes, no, nakakalimutan natin yan. Nilalampasan tayo ng ego. Diba? Dito, karamihan nag-failure tayo. Ego. Lumalampas yung ego. Sa totoo lang, siguro kung maiksi yung pasensya ko, hindi ko alam. At kung nakakadurog yung paninira, siguro ako parang pulbo na akong durog-durog. Kailangan humility. Being a member of this organization, we have to maintain that humility. Ang humility, ito ay lalong nagpapatibay sa bawat isa sa atin. Again, unity, respect, and discipline. We, the Eagle, should be the example of these three things na kailangan para sa ating organisasyon. Again, tayo ang pag-asa ng bansang Pilipinas. And I still remember, malamang wala rin dito nakaabot ng Rizal. Wala na rin. Wala na, no? Kami na lang ni Tatay Carling. Di ba? Sabi nga ni Ingat Jose Rizal, ang kabataan ay pag-asa ng but this time, ang agila ang pag-asa ng bayan. Palakpakan natin ng ating organisasyon. Alam nyo, napakasarap magserbisyo. Nakikita nyo yung Lakbay Pinas? Nagugulat na lang ako. Kuya LP, dito kami. Anong ginagawa nyo dyan? Nagbibigay kami. This kind of people ang kailangan natin sa bansang Pilipinas. Helping without expecting any in return. Ako, sa akin, malusog lang ako. Importante yan. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Marami akong naririnig dyan. Lalo na kahapon, yung isang kinainan namin may restaurant. Pangilan ng restaurant niya, sabi niya, Kuya NP, nung hindi pa ako naging agila, matamlay ako. Palagi kami hina-high blood ni Mrs. Nung nagkagila na kami at panay namimigay kami, sabi niya, tignan niyo po kami ngayon, malulusog na kami. Kasi minsan tayo, bakit gusto natin maging agila? Okay, question. Ba't gusto niyo maging agila? Wala yata nga. Para hindi mahuli daw ng MMDA. Hindi mahuli ng MMDA at siya hindi mahuli ng law enforcer. Sa katotohanan lang po, no? Ang agila, ang nakita ko sa agila, dito talaga ako na-encourage. Kasi during that time that I am the club president and I am the governor, sabihin ko sa inyo, hindi ako nagcha-charity works ng 100, 200. Pinakamababa pong charity works ko is 500. Twice a month kami. Dito ko nakita na marami palang mga Pilipino na gustong tumulong. Kaya lang, siyempre, kung ikaw lang mag-isa, nasa naaabot yung kahit 10,000 pera mo? Di po ba? Doon ako na-encourage. Sabi ko, maraming Pilipino na kahit na 500 lang yan at tutulong siya, malayo ang mararating.
Kaya pinagpatuloy ko po ang paglilingkod. Hindi ko in-expect na maging national president. Ayan o, with this yan, si Kuya Jovinal. Kasama ko yan. Kaya, dito sa inyo dyan, yung mga nakaupo dyan, one of you will become the national officer, will become governors also. Malay nyo, isa sa inyo yan, maging national president. Diba? Kaya, I'm encouraging every one of you, please, continue our mission, continue our goal, humanitarian services through our guiding principle, service through strong brotherhood. Nagkakaintindihan ba tayo, mga kuya at ate? So kung nagkakaintindihan tayo, maraming salamat. Alam ko, yung iba dito, kung saan-saan kayo nanggaling. And thank you so much for your time. Hindi naman kayo siguro pupunta dito na walang dahilan. Ipagpatuloy nyo ang inyong nasimulan. Saan dapat hindi mahirapan ang inyong mga club president. Ang pagtawag sa inyo, kung kailangan kayo, hindi mahirapan ang mga governors para po makomply natin ang mission ng the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated. Again, to the new installed and the new inducted officers, new members of Lakbay Pinas Region and HCR 74. Congratulations sa inyong lahat, mga kuya at ate. Let us soar high. Let us continue the mission of our organization. Mabuhay ang Agila. Buhay! Mabuhay ang Agila! Magandang hapon po sa inyo lahat. There you have it, papamuhay na rin ang ating National President. You are the one. Kuya Ronald F. De Los